Rappler, inaakusahan mo na ito ang tindi, Senate for willfully defying the Constitution. Willfully defying. Ang ibig sabihin po niyan ay talagang nilalabag ng Senado ang konstitusyon. Tanong ko lang, Rappler, kailan pa kayo naging arbiter, kung lumalabag sa konstitusyon ng ang isang ahensya o ang isang tao? Daig nyo pa Supreme Court, May pasya na po ang Rappler na tahasan ng paglabag ng Senado willfully dahil dito sa pagkatig. Mga protector daw sila ni Sara Duterte. Hindi pa Naku, nakalimutan kong panoorin. Pasensya na, Ma'am Tess Renon. Ito lang po yung nabasa ko lang po yung mga hinihiling ng Supreme Court. Yan nga pala dapat kong pinanood Baka mamaya na lang pagkatapos nito panonoorin ko. Baka makatulong. Okay. Alam mo, Rappler, wala kayong karapatan na magsabi kung nilalabag na Senado ang konstitusyon, hindi. Tanging Supreme Court lang. Tanong, Rappler, Supreme Court ba kayo? Ito naman po, Vera Files. A YouTube video claims that Vice President Sara Duterte has already won ahead of impeachment trial following COA's unmodified opinion on its 2024 audit report. This is false. False daw yun. Ito ang sabi nila, Pinack-check po nila. Yung nagsasabi na panalo na si BP Sara dahil sa unmodified opinion. Ito raw, false daw yun. No? Ito raw yung facts. Vera Files, makinig kayo sa sinasabi nyo. The Commission on Audit did not clear Vice President Sara Duterte ahead of impeachment trial. An unmodified opinion does not automatically mean that there are no irregularities found in an agency's use of fund. Hindi raw automatic na nangangahulugan yung unmodified opinion ay hindi raw automatic na walang irregularities found. Ang tanong, ang unmodified opinion ba, kahulugan niyan ay may irregularities? Yan yung problema ninyo. Mas marunong pa kayo sa COA. Sinabi ni Anticler, sinabi na ni Anticler yan Sinabi mo rin. Pare-pareho lang kayo nasasabihin. Susunod yan, e-echo na yan ng mga mga mainstream media, yung mga sinasabi ninyo, ng mga unmodified. Ang unmodified opinion po, pinakamataas po yan na rating ng COA. At ang COA po ang tanging kaisa-isa na inalaw ng saligang batas para magsuri ng paggasta ng mga ahensya ng pamahalaan. Ngayon, ang gustong sabihin ng mga to, mas magaling pa si Anticler at mas magaling pa si Vera Files kaysa sa COA. Di dapat maglabas kayo na sarili ninyong opinion. Ano naman ang opinion nyo kung hindi kayo naniniwala sa COA? May irregularities? Magsabi din kayo ng sarili ninyong opinion. Hindi kayo naniniwala sa unmodified Hindi po pwedeng sabihin nyo na, walang sinabi yung COA na meron ng problema, na walang anomalya. Tanong ko, may sinabi ba yung COA na may anomalya? Wala rin naman Kayo ba may sinasabing may anomalya? Yan yung problema nyo. Ano pinagbatayan nyo na may anomalya? Nasuri nyo ba? Sinuri nyo ba? Inaudit nyo ba yung confidential fund? In the first place, bakit kayo may kopya ng confidential fund? Confidential nga yan.
Sino nagbigay sa inyo? COA? Yan yung problema ng mga to. Dinideny ninyo. Sinabi ng COA unmodified. Sabi nyo, hindi ibig sabihin na unmodified, wala ng katiwalian. Pinalalabas nyo ba na may katiwalaan? Ano pinagbatayan nyo? Kaninong report? Nasuri nyo? Kayo mismo nagsuri? Verified sa Anticler? Ikalawa, inutusan ba kayo ng konstitusyon na bukod sa COA, pati ang verifieds ay pwedeng mag-conduct ng audit? Kung hindi pala, bakit nyo sasabihin na may irregularities? ang lakas naman ng loob ninyo. Kasi pag dininay nyo na may walang irregularities, kasi kami, ang sinasabi namin, unmodified opinion ang binigay ng COA. Pinakamataas po. So, ang conclusion namin, therefore, walang anomalya sa audit ng COA. Walang anomalya sa paggasta. Ang sinasabi nyo ngayon, ang unmodified opinion ay hindi nangangahulugan na walang irregularities. Ang tanong ko, ang kahulugan ba nun may irregularities? Puta, katarantaduhan naman yan. Bakit magbibigay sila ng pinakamataas na, di ba? Tignan nyo lang yung logic nila. Nasuri ba nila yung confidential fund? Hindi. Kasi pag sinabi nilang sinuri namin, ay puta, saan galing yan? Kung sinuri ninyo, may pinagkunan kayo. Illegal yan. Confidential nga eh. Tapos nakarating sa inyo. Kung hindi nyo man lang nakita, kahit blankong papel galing sa COA, blanko na kasi uso ngayon eh. Pwede palang magbigay ng report kay Anticler na blanko. Kung hindi nyo nakita kahit blankong papel galing sa COA, anong pinagbatayan nyo na may irregularidad? Sinabi ni Chua, sabi nga ni Chua, wala siyang binigay na ebidensya sa ombudsman eh. Ombudsman pa yun. Sa inyo may binigay na ebidensya. Sa ombudsman, wala. Pauso kayo masyado. Masyado kayo magagaling. Magagaling mang-imbento. Dapat sa inyo mga inventor. Tama na yung mga kalokohan ninyo. Pare-pareho kayong verifiles. Suri kayo. Pax. Puta. Wala na naniniwala sa inyo. Katarantaduhan palagi pinagagawa ninyo sa buhay. Unmodified opinion na nga. Hindi kahulugan yan. Hindi yan nangangahulugan na may irregularities. Ibig nyo sabihin may irregularities? Hindi rin namin sinasabi. Anong gusto nyo sabihin? Dalawa lang naman yan. Walang irregularities o may irregularities. Pag sinasabi nyo, hindi yan nangangahulugan na walang irregularities, may irregularities. O di patunayan nyo may irregularities. Tama na yung mga dak-dak. Panay kay dak-dak. Panahon na ngayon, pinakulong nyo na si Tatay Dico, hindi na po pwede dak-dak pa rin ng dak-dak hanggang ngayon. Magsalita kayo, ebidensya. Kung wala kayo ebidensya, sabihin nyo, hindi nangangahulugan na walang irregularities. Ibig sabihin, may irregularities. Asan? Kung gaano yung mga pagmumukha ninyo, ganun din kayo mga panay kayo pahiwatig. Hindi na uso mga pahiwatig ngayon. Pahiwatig yung mga pagmumukha nyo. Wala naman naniniwala na sa inyo. Kung may naniniwala kay Anticler tsaka dito sa Vera Files, bakit number 1 si BP Sara? Bakit nanalo yung mga Duterte? Bakit talunan yung mga tao ni Marcos kung may naniniwala sa inyo? Nakakabwisit na kasi.
Paulit-ulit nyo niluloko yung tao. Kayo lang naman ang umiikot. Wala naman naniniwala na sa inyo. Ulitin ko, wala nang naniniwala sa inyo. Kung may naniniwala sa inyo, subukan nyo nga tumakbo. Ikaw, Vera Piles, tumakbo ka nga na senador. Ikaw, Anticler, tumakbo ka nga senador kung may naniniwala sa inyo. Yung sinisiraan ninyo, number 1 yan sa presidente sa 2028. Kaya kami galit na galit kasi wala na nga naniniwala sa inyo. Feeling nyo, almighty pa rin kayo, nakala nyo. Kayo lang nagsasabi ng katotohanan. Rappler, Vera Piles, si Anticler. Yun lang ang ano namin sa inyo, wala naniniwala. Punta po legacy ni BBM. Alam nyo po, unti-unti na po lumalabas yung legacy ni BBM, no? Papalapit po yung SONA ay napapakita po natin yung legacy ni BBM. Ito po yung nagganap kanina. Binawian ng buhay ang isang lalaki na kukuha lang sana ng ayuda mula sa gobyerno sa Capitol Gymnasium sa City of Malolos, Bulacan. Sabado ng umaga, July 12. Grabe po to. Ito po ang legacy nyo, Mr. President, no? Legacy nyo, pipila yung mga tao sa kakarampot na ayuda. Kakarampot po, bakit? 5,000 po mahigit, no? 5,625 ang nakalaan tanggapin nitong binawian ng buhay dahil sa pagpila po sa ayuda. Ayon po dito sa report, no, ng News 5, ito po ay nakapila, kukuha sana ng ayuda, tapos una na po, 2 beses po pala siyang inatake sa puso. Yung unang atake sa same na pangyayari. Ganito nyo po ginagawa, no? Papapilahin ninyo, malamang mainit ang panahon, no? Pipila dahil sa 5,625 tatanggapin na ayuda. Pumila, inatake na sa puso, malamang ayaw niyang umalis dahil sayang, may nararamdaman na sigurong inaatake na hindi niya pa alam, no? Pero dahil gusto niyang makuha yung ayuda, sa pangalawang atake po, nung hindi na po kinaya, dinala po at naisugod pa po sa ospital, pero wala na po, no? Ilang minuto lang, nakarating pang buhay sa ospital, pero ilang minuto lang po, binawian na po ng buhay. Legacy mo, Mr. President, magbigay ng ayuda. Kung hindi ako nagkakamali, pangalawang ano na to, no? Pangalawa na po to sa mga binawian ng buhay sa pagpila sa ayuda. Yung una, senior citizen, eto, 40 years old, napakabata. Malamang, kung may pamilya to, bata pa po ang mga anak. Grabe tong legacy na to. Sabihin na natin, 2 tao lang yan. Pero, antindi po ng impact. Bakit ka pumunta ron? Diba? Kukuha ka lang ng ayuda, pero kinitlan ka ng buhay. Wala kayong habag. Alam mo yung alam nyo po yung sinasabi nung mga, doon ako nagugulat no? Yung sa sinasabi po ng ibang commenter, nakakagulat po, sabi ng isang nag-comment, sana ipatupad na kasi yung digitalization ng ayuda. Grabe, no? Hindi pa rin sila naniniwala na yung, kumbaga, ganun nyo po ginawang kawawa yung mga Pilipino, pinaasa nyo talaga. Biruin nyo, instead na manawagan na sana matigil na yung parang pagpapalimos sa ayuda. Alam nyo kung ano sabihin? Sana i-digitalize na lang yung ayuda para hindi na kami pipila. Grabe.
Narito na ang pinakahihintay na pagsasanib puwersa ng mga batikang political commentator mula sa balat ng social media galing sa masa. Para sa masa, kilalanin ang tambalang magpapainit ng inyong hapon sa mga usaping panglipunan. Hihimayin araw-araw mga isyong malagang malaman ng bawat Pilipino. Dito lang yan sa Brigada Agila. Brigada Agila. Samahan sina Brothers Travelers, VMR Channel, Badong Aratiles, Pambansang Loyal at Bistak Pilipinas.